Iyon! Maulan na maulan, malamig na malamig. Oras po natin sa buong Pilipinas. Apat na. 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa habagat. Pasok sa paralan at ilang kawani ng gobyerno suspendido. Ronda Pilipinas. Supply ng baboy hanggang Vermonts, tiniyak ng DA sa kabila ng pagsirit ng ASF. Ronda Pilipinas. Pinakamalaking bilang ng examinee sa kasaysayan na itala ngayong taon. Ronda Pilipinas. Balita sa Ibayong Dagat, 2 katao patay sa pagsabog ng isang eroplano sa Georgia, USA. Ronda Pilipinas. Balita papalakasan, Assistant Coach Danny Ildefonso pinagmulta ng PBA. Ronda Pilipinas. At balitang showbiz naman, Senator Jinggoy Estrada muling inutos na ma-detain sa Senado si Jojo Nones. Ronda Pilipinas. At masungit na government employees, NBI, nako bawal ito. Ronda Pilipinas. Eto, nako, nakakahawa daw ba o nakakahawa daw ang bulutong? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Nakakagising po yang tugtugin na yan. Iniaalay natin sa lahat ng mga mayor na tulog pa na dapat nag-declare na kung may pasok o walang pasok. 1, 2, 3, Mayor! 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 Ang sarap-sarap ng tulog mo. Para kang mantika. Ha? Yung mga estudyante pumasok na ng alas 4, alas 5, saka ka magde-declare ng walang pasok, alas 6, alas 7 na. Kukutusan kita. Ang sarap kutusan. Hindi na ba kayo naawa doon sa mga bata? Nasa mga eskwelahan na? Ha? Hindi ako babanggit, ha? Wala akong sinasabing mayor. Wala akong sinasabi. Ha? Ha? Di ba? Yung mga ganong inaasahan mo. Ito ho, lagi ko sinasabi, ha? O ito, lagi ko itong sinasabi. Okay. Kung hindi nyo kaya na mag-declare ng walang pasok, assign somebody who will declare na walang pasok. Kung saan kayo merong trust and confidence. Kawawa naman yung mga bata pumasok na at saka magdi-declare. Pambihira. Yung iba ho dyan, alas 4:30 nagbabiyahe na. Oo. Tapos, di-declare nyo kapag nandun na sila sa eskwela. Paano pagbalik ng mga bata? Pagbalik ng mga bata, magkasakit yan. Tingnan mo. Di ba talaga naman nakakangit talaga yung mga magulang, tingnan nyo online, nagagalit. Di ba? Parang akala mo, parang mga nagsisisit, binoto kayo di ba? Alam nyo, yung mga ganitong pagkakataon, bawi tayo. Gabi pa lang, alam nyo na kung ano magiging weather. Paano sila bumabawi, Darrell?
Pero di ba may policy dati ang DepEd o ang gobyerno ata na dapat alas 5 ng umaga may final decision na sila. Pero masyado na rin late ngayon ng 5 o'clock ng umaga Alam mo, nangyayari. Di ba pagka umuulan, di ba masarap ang tulog na? Yes. Siyempre, mas masarap ang tulog ni Mayor. Ayun na nga. Kaya nga sabi, di ba sabi, magbawi kayo. Nagbabawi naman sila. Oo, pero alam nyo, meron na, in fairness, may mga mayor talaga na hindi na sila kailangan gumising dahil alam na nila, yung mga tao magde-declare, parang sila na rin yun. Di ba? Gaya sa Kumbaga, Pangulo. Meron na silang sistema dyan, meron na silang proseso. Gaya kay Pangulo. Pag hindi kaya ni Pangulo, si Executive Secretary. Oo. Siya magdedeklara. Ay, naku, na-meet ko na yan in person. Napakabait niya. Oo, napakabait niya. Nagbi-bless-bless ako dyan. Ay, Ninong. Kaya doon sa mga mayor na medyo antukin at tulugin, abusin ho ninyo yung inyong mga declaration na walang pasok. Di ba nakakainit talaga ng ulo? Maawa ka Sobra. sa mga bata. Ako pumapasok kanina, maski natatraffic ako, nakikita ko yung mga bata umuuwi. Basang-basa. Diba? Bit-bit na nga yung mga sapatos nila tapos hindi na nila alam kung paano nila hahawakan ng payong nila. Maawa ka talaga maawa ka. Pambihira. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23. Sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. At syempre, mga listeners dyan sa Radyo Ronda. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tulad ng inaasahan, ilang lugar sa Metro Manila ang binaha dahil sa magdamag na buhos ng ulan. Kabilang sa mga binaha ng hanggang pulgada, ayon sa MMDA, ang ilang mga barangay sa Malabon tulad ng Katmon, Hulungduhat, Ibaba, Dampalit, Acacia, Longos, Maysilo, Paghulo, San Agustin, Santulan at Tonsuya. In fairness, ang Malabon mabilis mabilis mag-declare. Uubra namang makadaan ang ilang mga sasakyan sa mga binahang lugar sa mga lungsod ng Maynila, Pasay at Pasig at maging ang bahagi ng Commonwealth Avenue. Pagkalampas ng Philcoa eastbound, pinabatid ng MMDA na hindi naman pwedeng madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Araneta Avenue, gayon din ang E-Road Avenue, kapwa sa Quezon City. Ronda Pilipinas. Samantala, suspendido ang klase ang mga trabaho sa gobyerno sa Metro Manila ngayong araw na ito. Ang direktiba ng Malacanang ay kasunod na rin ng rekomendasyon ng NDRRMC dahil sa patuloy na buhos na malakas na ulan dulot ng south-west monsoon o habagat. Hindi naman kasama sa walang pasok ngayong araw ang mga nasa emergency services na lubhang kailangan sa mga ganitong sitwasyon. Nakasaad naman sa direktiba na bahala na ang mga private employer at school administrators kung susundin ang pasok ng kanilang mga empleyado o ng mga estudyante. Samantala, ipinabatid naman ng MMDA na suspendido na rin ang pagpapatupad ng number coding ngayong araw na ito. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kaya pala, napaka-traffic, suspendido na pala ang number coding. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo posibleng maharap sa mga kasong perjury at administratibo. Narito ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Maaaring maharap sa kasong perjury at administratibo si Attorney Elmer Galicia dahil sa pagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo kahit pa nakalabas na ito ng bansa. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni Attorney Galicia na hindi niya personal na nakita ang dating alkalde, hindi rin ito pinanumpa at pinapirma sa kanyang counter affidavit, bagay na malinaw na paglabag sa patakaran ukol sa pagnonotaryo. Napansin din ng mga senador ang special treatment na binigay ni Attorney Galicia dahil bumalik pa ito sa kanyang opisina kahit patapos na office hour para lang sa pagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo. Bukod dito, hindi pinagbayad ng notary fee ang dating alkalde. Samantala, sinabi ni Senate Committee on Women
Chairman Senator Risa Ontiveros na titiyakin nila na mapapanagot ang mga tumulong para makalabas ng bansa si Alice Guo at mga kasama nito. Kaya magsasagwa pa ng panibagong pagdinig ang Senado sa naturang usapin dahil mas marami pa daw mga tanong ang umusbong na dapat masagot. Isa sa mga dapat anyang malinawan ay kung sa Zambales ba o sa Suwal, Pangasinan dumaan palabas ng bansa sina Alice Guo. Giit ni Hontiveros sa ang pag-iskapo ng dating alkalde ay nakapanlulumong refleksyon o salamin hinggil sa kakayanan ng ating mga otoridad at ahensya ng gobyerno na magpatupad ng batas at mag-secure ng ating mga borders. Sa ngayon ay nananatiling nakakulong sa detention facility ng Senado si Sheila Guo dahil kailangan pa nitong humarap sa susunod na pagdinig. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At ngayon alamin natin, dapat pala, pagkapanahon ngayon, Daryl, dapat every hour ka nagbibigay ng mga rainfall warning, kung may papasok na ba o lalabas na ba sila. Sige, alamin natin ang ating weather report live. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Kanina nga, naiingit ako sa mga anak ko na walang pasok eh. Parang nahahawa na rin ako. Baka magalit sa akin si attorney. Very good ka pa naman lagi kay attorney. Mabait kasi ako eh. Di ba, attorney? Love you, attorney. Pasopas ka naman dyan. Pasopas ka naman dyan. Narito ba ang live weather report mula kay Daryl Justin? Daryl, Yung nagsabi, nagsopas na, tapos magpapasopas pa may ulit. sopas kanina. Di ba? Oy. Pinakita ko kanina, di ba? Ayun na nga, kumuha na ako. Eh, Ayun. baka mamaya may paayuda pa si attorney. Ay, attorney, alamin na natin na lagay ng panahon sa araw na ito. Ayun po, may southwest monsoon pa rin. Ito yung kadahilan kung bakit nararamdaman natin ang sama ng panahon, lalo na po dito sa Metro Manila. Ito mga moderate to heavy and at times torrential rainfall po ang inaasahan natin sa susunod na 24 oras. Kaya asahan po ninyo, masungit ang magiging panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon, kasama na rin po ang buong Visayas. Yang kumpol ng kaulapan na nakikita ninyo sa satellite imagery natin, hindi po yan low pressure area at hindi rin po yan bagyo. Yan ay daladalang hangin ng southwest monsoon na hinihila papunta dito sa ating bansa. Kaya asahan po talaga natin na magiging masama ang panahon halos buong maghapon. Pero hindi naman niro-rule out na pag-asa ang chance na sumikat pa rin ng haring araw bahagya. Pero ang haring araw, speaking of that one, si haring araw sumisikat ngayon sa may parteng Northern Luzon at sa malaking bahagi ng Southern Visayas at Mindanao. Kaya sila nag-i-enjoy ngayon sa maaraw at mainit na panahon. Pero tayo naman dito, ilang araw na rin tayong masyadong mainit ang panahon. So biniyayaan naman tayo ng mga ulan pero kawawa naman yung mga binabaha. Kaya mag-ingat po yung mga lalabas sa kanilang mga tahanan at syempre sa nalalabing bahagi ng bansa, localized thunderstorms po ang ating inaasahan. Sa ating weather forecast sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa sa Metro Davao, gaya na na-mention ko kanina, cloudy conditions man ang nararanasan ngayong alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 12 hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Fair weather sila, sisikat ang haring araw, nasa 31 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu naman, fair weather din tayo sa mga oras na ito, pero asahan ng mga isolated rains and thunderstorms sa tanghali at maulap ang magiging papawirin mamaya after lunch. 31 hanggang 32 degrees Celsius ang kasalukuyang o inaasahang temperatura ngayong araw. Metro Manila, tuloy-tuloy ang mga pag-ulan, light to moderate rains mula alas 10 hanggang mamayang alas 12, hanggang mamayang alas 2. Bagamat may maliit na chance na sisikat ang araw sa araw na ito, sa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Kamaynilaan. 27 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura. Yan lang ang kinalamang ng Metro Manila sa Metro Cebu at Metro Davao dahil medyo malamig ang ating temperatura. Silip lang tayo sa update sa ating mga dam na inilabas kanina ng Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga. Ang kapansin-pansin lang dito ay ang Lamesa Dam. Ito ang kapansin-pansin dito dahil kaninang alas 8 ng umaga, nasa 79.79 na yan. Ang limit niyan ay 80.15 meters. Oh my gosh. Pero kaninang alas 5 ng umaga, Dennis,
Nagsabi ang Pag-asa, naglabas sila ng abiso na Overflow na. umapaw na Yo. ang La Mesa Dam kaninang alas 5 ng umaga. Bagamat yung tubig sa La Mesa Dam inaasahan na makakapekto sa mababang lugar ng Tulyahan River sa Quezon City at ilang bahagi ng Valenzuela, bagamat kaninang alas 8 ng umaga, balikan natin yan, kaninang alas 8 ng umaga, medyo bumalik na sa halos sa acceptable na kondisyon ng La Mesa Dam sa 79.79 meters. Yung iba namang lagay ng ating mga dam, nasa normal na level naman sila, kaya wala naman tayo inaasahan na iba pang mga dam na maaaring mag-overspill o mag-overflow sa araw na ito. Pero pagka nagkaroon pa ng mga tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan, syempre magbigay din tayo ng update sa ating mga dam dito sa bansa. Heavy rainfall warning naman naglabas sa Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga, kasalukuyang nasa yellow rainfall warning ang Metro Manila, Zambales at Bataan. Inaasahan po ang moderate to at times heavy rain sa mga nasabing lugar na naka-yellow rainfall alert. Samantala, light to moderate rain naman ang inaasahan sa Nueva Ecija at sa buong Quezon. Habang kasalukuyang nararanasan ng mga nabanggit na kondisyon sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Ngayon naman, sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga. Asahang lulubog ito mamayang alas 6:11 ng gabi. Gaya nga nasabi ko, paaga ng pag-aat. Update lang tayo, mga walang pasok po sa araw na ito na idineklara National Capital Region, all levels public at private. At sa lalawigan naman ng Cavite, ang Imus, Kawit at Noveleta. All levels, wala rin pasok private tsaka public schools. Samantala, kasama naman dyan ang Taytay Rizal. Face-to-face classes po ang sinuspinde ng Taytay Rizal para sa preschool to senior high school, public at saka private na paaralan. So yun, medyo malaman-laman tayo. Pero hindi pa rin tayo makakalimot. Ito yung pinaka-exciting sa ating weather report. Meron na lang tayong, nasaan na yun? Nag-ballpen. Kailangan pala tanggalin yung ballpen. Sige. Pagtanggal ng ballpen, magpe-play ito eh. Ayaw mag-play Nagdamot bigla sa akin. Ayan, ito na. 119 days to go. Akala ko for Christmas. Nagdamot yung ballpen. Pero yun na. Magdadala na sana yung mga nadagdag dito, nagdala dito, ayaw ko papindutin. Pero yan, 119 days to go. Magpapasko na. May nadagdag na namang dalawa dyan. Yun. Pamilyar yung nasa pinakaliwa. Ayan. Andito na yan, di ba? Nandito na yun. Andito na yan. Yung isa, pamilyar sa mga bata. Naman. Bukas, abangan ninyo countdown ko. Masaya ako sa countdown ko bukas kasi nagawa ko na yun. Sige. Kabang-abang yun, boss. Ikaw, Basta abangan mo rin. linawin natin Wala akong kinalaman dyan Hindi. Walang mapapahamak dito. Safe yung ilalagay ko. Hindi, ganyan din yung sinabi mo dati. Mamaya magbabalik ako Subukan natin pag naglabas ang bagong update ng Pag-asa, lalo na ang heavy rainfall warning. Mamaya siguro sa news break ng alas 11:30 sa news feed, magbibigay tayo ng maiksing update tungkol sa ating lagay ng panahon. Gawin natin ito oras-oras, lalo na't masama ang ating lagay ng panahon. At yan muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ibabalik ko na po kay Coco Martin na nakaupo ngayon. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Alamin ho natin kung ano ang sitwasyon dyan sa Davao. Okay? RTC issue cease and desist order laban sa PNP. Pag-usapan na po natin kung anong ginawa ng PNP dahil parang inalis na yata yung mga harang sa kalsada, yung mga pulis. At pero ang alam ko patuloy pa rin sa loob ng KOGC compound. Nasa linya po natin ang 98.7 DWIZ News FM Southern Mindanao, Davao, si Mia Escovilla. Mia, ano latest? Go! Nagpalabas, Dennis, ng ang Regional Trial Court ng cease and desist order laban sa PNP. Batay sa writ of amparo na nilagdaan ni Branch 15 Presiding Judge Mario Duaves, inutusan ng kapulisan na itigil ang kanilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ KOJC compound at tanggalin ang lahat ng mga nakaharang sa nasabing lugar. Sa nasabing dokumento, Dennis, nakapaloob rin na ang pagpapaalis ng kapulisan sa lugar. Nagbigay rin ng korte ng temporary protection order sa KOJC. Sa kabilang banda,
binigyan din ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion na posibleng may legal scenario ang mangyayari, no, kung saan na magtatanim ng ginto o gold bar ang PNP upang ma-justify ng kapulisan ang kanilang pagpapanatili sa nasabing compound. Sabi nga ni Attorney Torion na Dennis na pag may gold daw doon sa loob o may makuhang gold or gold bar sa loob ng compound, may regulatory power ang state to regulate the discovery of the gold. Ang next niyan, so as a result, then Pero Mia, they can stay longer, Mia. no, Oo. sa loob. Opo, yes, Oo, Dennis. Mia, ano ang akusasyon ng KOJC ang magtatanim yung PNP? Parang ganun ba? Yes, Ah. oo, yun yung tinitingnang legal action or scenario, no, ni Attorney Torion. Dahil Dennis, kung may ilalagay daw ang kapulisan na gold or gold bar sa loob ng KOJC, may regulatory power ang state to regulate the discovery of the gold. And then next niyan, Dennis, Pero as a result, Mia, wala bang nagbabantay ng mga KOJC members sa buong compound? Sa bagay, 30 marami hektarya din, yan. no? Oh. Pero ito lang yung tinitingnang scenario ni Attorney Torion. Kasi if may makukuha daw doon sa loob, they can stay longer, no, because of the state has a stake over the gold discovery. Dagdag pa ng legal counsel na si Attorney Torion, ang goal talaga is to get, no, the properties of KOJC. So yan yung latest, no, na statement na inilabas niya kanina lang. In fact, nagbiru siya na napanaginipan daw niya na baka ito yung pwedeng mangyari para makapag-stay yung kapulisan sa loob ng KOJC. Dennis? Sa tagal ng mga pangyayari, Mia, hindi pa ba sila nag-uusap ang KOJC at saka ang PNP? Actually, ngayon, Dennis, naglalabasan, may ongoing din, no? Or I think gagawin pang press conference itong si Police Brigadier General Torre. And also nagpapalabas din ng statement ang legal counsel ng KOJC. Pero sa ngayon, nakapasok na, Dennis, yung mga miyembro, no, sa loob ng KOJC compound. At yun nga, kanina, nagsagawa sila ng parang worship, no, sa loob, no, sa loob ng compound to say thank you kasi nga nabigyan sila ng protection, ng temporary protection order ang miyembro, no, ng KOJC. Pero ngayon, kahit may cease and desist order, may mga nakaharang pa rin ng mga kapulisan sa labas ng KOJC compound. Dennis? Ang alam ko dun sa cease and desist order ay parang hindi na sila maghaharang sa kalye, hindi ba? Pero Yes. yung mga pulis hindi pa rin umaalis, ibig mo sabihin? Yes, meron pa rin. Up until now, Dennis, meron pa rin nakaharang sa labas, no, ng KOJC compound. At may lumalabas din ngayon, no, in connection to President Bongbong Marcos, na sabi niya, yung kapulisan daw na pumasok doon, walang dalang mga armas. Pero may lumabas ng mga videos, Dennis, na mayroong dalang mga baril ang kapulisan na nasa loob ng compound kung saan hindi magkatugma, no, yung statement ni PBBM sa naglalabasang video ngayon. Dahil makikita natin sa video, may mga kapulisan doon na nagdadala ng mga baril. Dennis? Oo, in fairness naman kay PBBM, baka yan ang report sa kanya at wala Yes, siyang oo. Baka yan yung dumating sa kanya na report, Dennis. Oo. Okay, so ang pagbabago, ano ang pagbabagong na nangyari nung ilabas yung mismong staff ng taga-RTC ang bumasa ng order, hindi ba? Actually, Dennis, tinanggap ng yung PNP. dokumento, Oo. tinanggap ng isang, I think, administrator doon sa KOJC. So far, ngayon, passable na yung, no, kasi wala na yung tinanggal na yung mga barikida ng mga sasakyan sa gitna ng daan. No? Okay. As of now, medyo okay na yung traffic. Medyo kontrolado na yung traffic dito sa Davao kasi nga nakakadaan na doon sa, kasi yung compound, Dennis, located yan sa Buhangin area, which is nandyan yung airport. So Oo. tabi nung KOJC compound, yung paaralan, yung airport. So ngayon tinanggal yung mga barikida, yung mga sasakyan na
nakaharang doon sa kalsada. So as of kanina, paglabas nung dokumento, automatic naman na tinanggal. Pero yun nga, Dennis, mga pulis pa rin, no, na may kapulisan pa rin na nandun sa labas ng compound. Dennis? As we speak now, Mia, ang ginagawa pa rin ng PNP ay naghuhukay? As of now, Dennis, merong tawag nito, merong iniwan na yung parang heart detector doon sa, hindi ko lang, wala pang update kung kinuha na ba yung heart detector na nasa loob ng simbahan. Okay. Doon nila nilagay. Kasi pag magre-red daw yung parang may ano kasi, parang Detector. may, oh yes, oo. Pag magre-red daw yung Aparato. detector, meaning merong heartbeat na nakuha. So ang ginawa, no, as of kanina, Dennis, nandun pa rin yung iniwan yung heart detector sa loob nung simbahan nila. Kasi sa compound, nandun yung simbahan, nandun yung paaralan, nandun yung broadcast department nila. Oo. So ngayon, yung heart detector, doon iniwan sa simbahan ng COJC. Merong, Where in fact, Dennis, merong lumabas na picture kahapon. Parang nagbibigay yata yung mga membro ng KOJC sa mga PNP na mga pagkain at saka mga tubig. Yes, totoo yan, Dennis, no? Kasi nagpadala ng, may mga nagpadala ng pagkain. Si Congressman Paulo Duterte nagpadala ng pagkain din. 2 days na atang nagpadala. And then may mga private companies din na nagpadala ng pagkain. So ginawa ng mga KOJC member, kasi sobra-sobra yung pagkain na natanggap nila, ibinigay nila, Dennis, sa kapulisan na nandun sa loob ng compound, yung tubig, pagkain. Kumbaga, shinare nila yung pagkain sa kapulisan. Kasi nga, yun nga yung sabi-sabi na wala pa daw kain, no, yung mga kapulisan. Kaya nung 2 days ago, may mga kapulisan na dinala sa ospital kasi nga, yun, nawala ng malay. So, sobrang ilang oras, I think 70 hours na sila nandun sa loob at sa labas ng compound. So, imagine, sobrang init ng panahon, naka full gear, no? Yung mga kapulisan natin. So, technically, physically, talagang exhausted. Yun, di ba? Sobrang pagod din sila Mia. sa mga... Mia. Yes, Dennis. Gano'n ang kalalim at saka ilang butas na ang ginawa ng PNP sa loob ng KOJC compound, kung makikita mo? As of now, Dennis, may nilagay muna na lie detector kung saan nandun yung heartbeat, which is tinitingnan pa nila siguro may ilang oras or minuto bang, feeling ko oras ang kanilang tinitingnan bago nila kubkubin yung area na yon. Kasi as of kahapon, may 2 na ata na Butas. na drill. So sa ngayon, yun nga, iniwan yung heart detector doon na naman sa simbahan. Kasi yun nga, parang may na-detect. Kasi pag magre-red daw, Dennis, yung aparato, meaning to say, may heartbeat doon sa ground. Doon sa ground na yun. Dennis? Oo. Last question ko na lang siguro, Mia. So, Yes. hindi pa napapatunayan ng PNP kung meron talagang lusutan doon papunta sa underground? Yes, Dennis. Wala. Yun nga yung mga sabi-sabi ng mga miyembro na hindi pa ba daw enough yung mga ginagawa ng PNP sa loob. Kasi nga, kini-question nila yung intel, no, na nagsabi na nandun si pastor. So, ang nangyayari ngayon, Dennis, hanggang ngayon, wala pa rin silang nakikita. So, kumbaga, wala pang nakukuha, wala pang nakikitang tao, wala pang nakikitang lagusan. So, as of now, nakadepende sila doon sa heart detector na kanilang inilagay, Dennis. Okay, siguro isa sa mga magandang epekto lang, Mia, nung pagkakaalis nung barkada dyan sa kalye, ay nakakapasok na at nakakalabas yung mga tao sa airport. Yes, oo. Actually, Dennis, yun nga isa sa mga problema kasi nga hindi na makontrola ng mga kapulisan
yung miyembro ng KOJC. Kasi nung kahapon, nung nag-prayer rally, kasi may mga miyembro, Dennis, na hindi nakalabas, na nandun sa loob ng compound. And then yung mga miyembro na nasa labas, yun yung nag-prayer rally, which is meron namang go signal from the local government, no? So, yun, may commotion din na nangyayari. Kaya nailagay yung mga barikida na sasakyan sa gitna ng daan. So from north to south, talagang hindi ka makakadaan. No? So kung pupunta kang airport, yung nga yung report ko kahapon, talagang mag-reroute ka and then galing ka namang south, papasok ka doon sa exit na. Kumbaga yung exit, isa na yung exit at saka entrance doon sa airport. So far ngayon, may mga post no sa social media ng mga Dabawenyo na nagpapasalamat sila because of the temporary restraining order na inilabas kasi nga unang natanggal yung mga sasakyan na inilagay doon sa kalsada, which is ngayon as of now then it's possible na yung Buhangin area papuntang airport, harap yon ng KOJC compound. Then, Okay. Maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Mia. Yes, mula dito sa 98.7 DWIC Southeastern Mindanao, ito po si Mia Escovilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ay, nako, marami pa mga impormasyon at mga balita. Nako, teka muna, tayo muna yung magkape-kape, ano? Kape-kape tayo ng mga healthy coffee. Ha? Para habang nagko-coffee tayo, nagiging healthy tayo. Hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong kemikal? Pagkatapos magkape, pwede tayo uminom ng MX3 capsule. Oh, may capsule na sila, may kape pa sila. Oh, ito naman, supplement na natural at walang halong kemikal. Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Ayan. At proven po ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras! Iyon, oras po natin, 34 na minuto makaraan ng 10:00 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isang report. Biyahe ng Sebgo Airline sa Naga kanselado. Naku, sa ulan nito. Alamin natin ang report ni Patrol 45 Raul Esperas. Kayo Raul, go! Kanselado ang biyahe ng Sebgo Airlines patungo at galing ng Naga. Sa ngayon sa Manila International Airport Authority, ang biyahe ng Sebgo Flight DG6113 at 6114 na galing ng Maynila patungo ng Naga at pabalik ng Maynila ay kanselado sa araw na ito dahil sa masamang panahon sa destinasyon. Pinapayuhan naman ng Manila International Airport Authority ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa Sebgo Airline upang malaman kung kailan pwede ma-rebook ang kanilang nakanselang flight dahil sa masamang panahon. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uod sa Pilmay Todo Lakas, DWIC. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Paano ka lang magbibigay ng parusa sa mga unauthorized lawyer sa bansa? Pinagtibay ng Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Aprobado na ng House of Representatives ang panukalang batas na magpapataw ng parusa sa mga unauthorized lawyer o yung mga individual na nagpapanggap bilang mga abogado. Sa ilalim ng House Bill 10691, papatawan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong o multang aabot sa 100,000 pesos hanggang 5 million pesos ang mga individual na hindi naman miyembro ng Philippine Bar ngunit sangkot sa unauthorized practice of law.
Kasama din sa parusa ang absolute disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na isa ring abogado, sapat ng ebidensya ang pagkakaroon ng fake, counterfeit o tampered identification card na pinalalabas na inisyu ng Supreme Court o ng Integrated Bar of the Philippines. Umaasa ang lider ng Kamara na sa pamagitan ng panukala, matitigil na ang panluloko at misrepresentation sa pagkamit ng hustisya. Target ng panukala na mapalakas ang kumpiyansa ng taong bayan sa legal na profesyon at justice system ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. National Prosecution Service pinasasampa na ng kaso sa korte sina Sheila Guo at Cassandra Leong. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Aya Yupanco. Kuya Aya, go! Iniutos na ng National Prosecution Service na sampahan na ng mga kaso sa korte si Sheila Guo na may mataas umanong posisyon sa Pogo Operation sa Tarlac na noong una ay sinasabing kapatid ng sinibak na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasama rin sa pinasasampahan ng kaso sa korte si Cassandra Leong na kinatawan umano ng sinalakay na illegal na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Nagdesisyon ng NPC o NPS na ihain na sa korte yung mga kaso matapos yung isinagawang inquest proceeding sa dalawa. Makara naman silang mapabalik dito sa bansa noong 1 linggo. Batay sa 12 pahinang desisyon ng NPS, si Guo o Xiang Mier ay maharap sa mga kasong using of false Philippine passport at disobedience to summon dahil sa hindi pagdalo sa Senate hearing. Si Cassandra Leong naman ay sasampahan ng mga kasong obstruction of justice para sa harboring, counseling at facilitation o the escape of criminal offender. Bukod pa sa kasong disobedience to summon dahil sa hindi niya pagdalo sa pagdinig sa Kamara de Representantes o mababang kapulungan ng Kongreso. Ito si Patrol number 5. Ay pa ko para simple metodo ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Ilang senador naniniwalang nagsisinungaling si Sheila Guo sa mga naging testimonya nito sa investigasyon. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Nagpapanggap lang na inosente itong si Sheila Guo. Itiniyag ni Senator Sherwin Gatchalian makaraang igit na naniniwala siya na nagsisinungaling si Sheila sa pagdinig ng Senado. Partikular, ang naging pahayag ni Sheila na wala daw siyang alam sa operasyon ng mga kumpanya ng pamilya Guo. Taliwas sa mga pahayag na ito, naniniwala si Gatchalian na maraming alam si Sheila pero nagpapanggap lang na inosente. Ang mga kilos niya nito sa pagdinig ng Senate ay kahalintulad ng mga naging aksyon ni dismissed Mayor Alice Guo. Sa pagdinig, iginit ni Gatchalian kay Sheila na 76 na beses siyang lumagda sa mga dokumento ng mga kumpanya ng pamilya Guo bilang secretary o treasurer na patunay na malalim niyang kaalaman. Kasabay nito, nagpatatag pa ang paniniwala ni Gatchalian na ginamit ang embroidery at farm corporations ng pamilya Guo para maipasok sa bansa ang mga perang ginamit sa pagtatayo ng mga Pogo Hub sa Tarlac, Pampanga. Sinabi ng senador na batay sa mga dokumento, ang kita ng embroidery noong 2013 ay 1 milyong piso lamang, subalit ang pumasok na pera ay 576 million habang ang QJJ Farm ay kumita lamang ng 1.4 million pesos, subalit ang pumasok na deposito ay 4.4 billion pesos. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Diretso pa, isa pang report.
High-value individual timbog sa bypass operation dyan po sa may Albay. Magre-report si Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel? Nasabat ng mga otoridad ang nasa 15 gramo ng hininalang shabu na may street value na 102,000 pesos na mula sa naarestong suspect na si alias Choi. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group o PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata, kanilang ikinasa ang anti-illegal drugs operation katuwang ang iba pang police unit sa Region 5. Natimbog ang 40 anyos na high-value individual sa tirahan nito sa Purok 4, Barangay Tuburan, Ligao City, Albay. Pinuri naman ni Mata ang matagumpay na operasyon ng kanilang mga operatiba. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay, teka muna. May babatiin tayo na... tinan mo, may nagse-celebrate pa pala ng fiesta hanggang ngayon sa tanan nga mga taga Panglao, Bohol, diha. Happy Hudjaka Panglao Festival sa inyo. Ayan, mga lipay muuga, magsinadya ramo na wala ray ginubot sa pagsaulog sa inyong kapistahan. Ayos! Ayos! O sa mga nahihirapang mag-isip ng ihanda sa paparating ninyo mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Komeya. Mapa-anniversary, birthday man yan o simpleng merienda o fiesta. Tiyak na mabubusog ang pamilya at mga bisita sa Komeya Bihon, Komeya Palabok at Komeya Sotanghon. Lahat ng celebration ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at bisita. Ibig kong sabihon, Komeya 3Q Bihon, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Oy, Pilipinas ang ating oras. Sayang, nakakalimutan mong pakawalan yung mga kabayo. 11 minuto bago alas 11 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tanggap tayo ng report. 9,000 mangingisda na naapektuhan ng oil spill, inayudahan na ni PBBM. Narito ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Tinatayang 9,000 mga mangingisdang nabiyayaan ng tulong mula sa Office of the President kung saan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda. 6,500 pesos kada isang mangingisda ang naibigay na para nga sa mga naapektuhan ng oil spill sa Limay, Bataan. Napawang mula naman sa mga bayan ng Rosario, Noveleta, Kawit, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate sa nasabing lalawigan. Bukod naman sa mga mangingisda na nabigyan ng ayuda sa Gerald Trias Sports Park, tinayak naman ng pamahalaan na makakatanggap din ng kaparehong halaga ng cash assistance ang may 25,000 iba pang mangisda na naapektuhan din ng pagkalat ng langis. Kasama naman ng Pangulo sa pamamahagi ng tulong sina Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. habang nasa okasyon din sina Senador Bong Revilla at Senador Francis Tolentino, gayon din ang iba pang mga local officials sa nasabing lalawigan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, para sa ating balitang sports, Assistant Coach Danny Ildefonso, pinagmulta ng PBA. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magkahalong saya at lungkot ang araw kahapon ni Converge Assistant Coach Danny Ildefonso sa PBA. Masasabing isang masayang araw ang kanyang Martes dahil sa pagkapanalo ng kanilang koponan kontra sa Governor's Cup defending champion TNT pagkatapos gumawa ng kasaysayan ng kanilang import na si Scottie Hobson sa kauna-unahang 4-point game-winning shot sa kasaysayan ng liga. Ngunit nakatanggap din si Danny I ng multang 20,000 pesos mula sa PBA dahil sa kanyang mga komento sa social media. Ipinatawag si Ildefonso sa Commissioner's Office dahil sa kanyang komento ukol sa mga farm teams.
Ani ni PBA Commissioner Willie Marshall, nag-usap sila at ayon kay Danny ay nadala lang siya ng emosyon dahil anak niya ang pinag-uusapan. Humingi naman ng dispensa si Danny ay at siniguro kay Marshall na hindi mauulit ang nasabing insidente. At yan ang aking sports news. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Oy, showbiz! Senator Jingo Estrada muling iniutos na ma-detain sa Senado si Jojo Nones. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, muling nagalit si Senator Jingo Estrada kay Jojo Nones matapos na hindi na naman ito sagutin ang mga tanong sa isa pang hearing na ipinatawag ng Senado kaugnay sa reklamong panggagaasa na inihain ni Sandro Mulak. Sa tanong ng Senador kung gising o tulog ba ang mga ito noong umalis si Sandro, ay hindi ito sinagot ni Nones kung kaya nakapagsabi si Estrada ng, "That's ridiculous, di mo alam na umalis si Sandro?" Ang palaging sagot lamang ni Nones ay, "Your Honor, everything we say here may be connected to the facts of the ongoing case," bagay na kinainit ng ulo ni Estrada kung kaya't muli nitong ipinag-utos na ma-detain pa rin sa Senado ang suspect. Sinagot naman ito ni Nones ng, "I invoke my right to self-incrimination," kaya't irritabling sinabi ni Estrada na, "I know your rights, I know your rights. You are always trying to evade the questions that are incriminating to yourself at the very start of this hearing." Sa bandang huli ay galit na sinabihan ito si Nones na kailangan itong kumuha ng court order para makalabas ito sa pagkakadetain sa kanya ng Senado. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas. DWIZ, ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Uy! Masungit na government employees. Nako, bawal ito. Narito ang isang NBI report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Masungit na government employees? Nako, bawal ito. Hindi na bago sa atin ang tanong na required bang maging masungit kapag nagtatrabaho sa gobyerno? At marahil isa ka sa mga nakaranas na masungitan ng mga ito. Yung tipong magtatanong ka lang naman pero parang may ginawa kang masama na parang kasalanan mo pa dahil nagtanong ka. Alam nyo bang bawal ang masungit na empleyado sa gobyerno? Ang Anti-Red Tape Authority o ARTA ay nagbabala sa mga empleyado ng gobyerno na laging nakasimangot at laging galit kapag tinatanong lang naman. Sa madaling salita, unapproachable government employees. Ayon sa ARTA, ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na mairereklamo dahil sa hindi pagbibigay ng tamang serbisyo ay maaaring masuspindi or worst, matanggal sa kanyang katungkulan. Kaya para sa mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, matutong rumespeto. Ngiti-ngiti rin pag may time. Ang personal na problema, huwag ibuntong sa mga tao para hindi ka masabihan na, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Oh, kahit na maulan ngayon, pag-uusapan natin ang bulutong. Nakakahawa daw ba o nakakahawa daw ang bulutong? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Maraming iba't ibang sanhi ng rashes sa ating katawan. Isa na dito ang bulutong tubig. Pero totoo nga bang nakakahawa ito? Tara, let's prove it! Ayon sa hellodoctor.com na ang bulutong ay isang pangkaraniwang childhood infection na isang varicella zoster virus o mas kilala sa pangalang chickenpox. Gayunpaman, maaari itong maging malubha para sa mga matatanda kung hindi magagamot. Ito rin ay tumatagal ng humigit kulang 10 hanggang 21 araw mula sa exposure hanggang sa paglabas ng mga sintomas. Ito ay unang lumalabas na rashes na nagiging mga paltos na puno ng likido. Sa panahong ito, ang taong may bulutong tubig ay nakakahawa at dapat maging
maging maingat sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. Ito rin naman ay sinang-ayunan ni Dr. Willie Ong dahil ayon sa kanya, nagsisimulang makahawa ito mula 2 araw bago lumabas sa mga pantal hanggang sa maglangib na ang lahat ng pantal. Kaya naman payo ng mga eksperto, iwasan ng pagkamot sa pantal sa balat o bulutong tubig dahil maaring maipasa ito sa ibang tao sa pamamagitan ng pagdikit ng likido mula sa chickenpox at magpakonsulta sa doktor para sa bakuna at sa tamang treatment sa chickenpox. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, ang buhay ay hindi tungkol sa mga taong totoo sa harap mo, kundi sa mga taong nananatiling totoo sa pagtalikod mo. Alam nyo, makipagkaibigan kayo sa mga taong ipinagtatanggol kayo pag nakatalikod kayo. Oo, ipinagtatanggol yung mga sinasabi nyo, yung mga pinatutunayan ninyo, ha? Yung hindi yung mga taong nag-iiba kwento pag nakatalikod kayo. Yan, makipagkaibigan kayo sa mga taong ipagtatanggol kayo kahit nakatalikod kayo. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At samayan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ako si Dennis Antenor Jr. Yan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit